Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Yan, makikita nyo, punta naman tayo sa Mindoro via Roro. So, nagland travel tayo papuntang Batangas Port. Makikita nyo, ayan, nakasakay na tayo kasi unang sinakay yung sasakyan. Ayan. So, ito ay may bayad. May bayad yung pagsakay ng ating sasakyan. Nandiyan na rin kami as passengers. Pipili na kami kung saan kami pwesto. Pwede doon. Makikita nyo yan. Diyan yung air condition part. At dito naman yung for public, which walang bayad yun. So, ayan. Makita nyo another land travel. Nakababa na kami sa port. Ito binabaybay namin from Calapan Port. So Batangas, from Manila, Batangas to Calapan via Roro. And then ito naman, dahil kami dala kaming sasakyan, so land travel, lilibutin natin ang Oriental Mindoro kasi magko-courtesy call tayo dun sa Mabong Oriental Mindoro. So kung dito na tayo sa destination natin, Occidental Mindoro na ito. Ayan. So, dito na tayo sa ating accommodation, hotel accommodation sa Isla de Oro Hotel. So, Isla de Oro Hotel is located at Barangay Tangkalan, Mamburao Occidental, Mindoro. So, Isla de Oro Hotel is only 30 minutes away from the port of Abra de Ilog. So, napakalapit lang talaga nito. And 10 minutes away from Mamburao town proper. So, okay to yung sa accessibility niya sa mga facilities. And comprising of 5 residential suites, 3 executive suites, and 8 deluxe rooms. So, 22 standard rooms and 3 dorm rooms. Isla de Oro Hotel is the first of its class in the island of Mindoro. So, Isla de Oro Hotel was built on 2018 to boost tourism and become perfect getaway destination for travelers like us, exploring the beautiful islands of the Occidental Mindoro. So, ang okay dito sa hotel na to kasi meron silang mga shuttle transfer na available to sa mga hotel guests from Abra de Ilog papunta sa hotel and then vice versa. And then sa accommodation nga natin, kung nabanggit ko kanina yung mga various rooms na in-offer nila. So ito kung makikita nyo, ayan yung conference room. Napakaganda niya kasi very high ceiling. Marami din siyang air condition room. Ayan yung mga food na in-offer nila. Base ito sa yung choice ng customer. So ito naman, yan, very essential din to lalo na summer ngayon. So andyan. Sa loob din to, part ng amenities ng hotel, yung swimming pool nila, napaka-relaxing. Hindi siya masyadong malalim. Okay siya sa mga swimmers and also sa mga non-swimmer, yung maglulublob lang, relax lang. So, yan, makikita nyo, ang dami nilang rooms. Yan. So, may mga, yan, kung makikita nyo, napakaraming puno pa rin na preserve nila sa area. Ang daming puno. So, very relaxing. Ang sariwa ng hangin. Ayan. Kung gusto mo magmuni-muni. Ayan. Deep sa beauty ng nature. Napakaganda niya. Ayan. So, very classy. Ayan. So, ito naman, makikita yung swimming pool right beside the function hall na ginamit namin. So, ito, makikita nyo ito dun sa lobby area ng hotel. Napaka-classic. Ayan, makikita nyo yung mga various memorabilia items na talagang na-preserve ng may-ari. And ito din, ito yung sa souvenir shop na pwede pwede nating bilhin. Yan, yung mga customer. Yan yung mga for delivery sa mga orders na medyo malayo sa area. So, kung makikita nyo, yan, ang ganda ng landscape ng hotel. And, kung baga sa labas, makikita mo lang siya, white lang yung theme niya. And, ha-highlight lang siya ng color ng nature, which is green, brown. Ayan. So, very
okay din yung stay natin dito kasi ayan, bukod sa air condition yung room, nandyan din yung may minibar, nandyan din yung LED television, LED televisions with cable, Wi-Fi din, may mga connections din. And then, aside from that, may mga naka-standby din na stand fan and door rooms. Ito ang ganda kasi even pagpunta mo sa CR, ayan, nandyan yung mga various paintings, mga kanilang mga memorabilias, and then ang base dyan sa may-ari, so siguro ito yung mga collections nila from various trips. Yan, so dyan dinisplay nila sa kanilang comfort rooms and even sa paligid, buong paligid ng hotel, sa loob ng hotel, makikita mo talaga mga florals, mga yan, isipin nyo yan, di ba, from Japanese concept. Yan, yung mga horses, mga other paintings ito, variations ng horse. So, siguro itong mga to napakamamahal na mga muebles kasi kung makikita mo napakatagan na nito. So, ito naman, quick snapshot sa kanilang room. Yan, sa room accommodation. So, ayan, ang ganda ng pagtanaw mo sa bintana ng inyong napakaganda kasi nature pa din sa paligid siya ng nature, which is garden yun ang gusto ng accommodation. So, yan, very simple lang din, malinis din ang kanilang accommodation. Diyan, okay, yan. So, once na magkaroon ng aberya sa elevator, kasi usually dito sa mga area na to, medyo problem pa nila yung stability sa connection ng electric current. So, meron talaga silang powered na generator na nakaantabay palagi. Yun. So, sa kanilang mga Mediterraneans ay parang normal happenings na yun na nawawala ng kuryente. Even sa morning and sa evening, hindi naman na namin masyadong na-notice. Pero may time, siguro yung sa pang third day namin, yun, dun yung sobrang sunod-sunod, nakailang intermittent brownout. So yan, ang daming collections, mga boots, mga paintings pa din, mga bahay, mga horses, toys, trees. Ayan, so yan na ito sa ilang araw naming pagstay sa Mindoro. Nandiyan, pabalik na naman tayo sa Manila. So, try nyo din i-visit guys ang Mindoro, Oriental and Occidental. Napakaganda. Ayan, yung iba siguro makikita nyo sa ilang vlogs ng ating mga vloggers. So, nga pala, ang Mindoro is the 7th largest and 8th most populous island in the Philippines, meaning napakarami lang population. So, it is located on southwestern coast of Luzon and northeast of Palawan. So, andyan na yung Oriental and Occidental Mindoro. So, yan guys. Thank you for watching. Bye!